Ayan, so welcome back po dito sa TNRica YouTube channel. Well, ang ating pag-uusapan mabilisan lang Ito po yung tungkol dito sa mga nagaganap sa mga Duterte sa magkapatid na Sara Duterte, Vice President Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Ayan. Dahil po 'yan sa mga nangyayaring palasahan pagbabawas ng mga tauhan ng PNP sa kanila. So all of a sudden, maganda naman po ang takbo ng lahat. May mga pagpapalit at may mga pagbabawas na ginagawa ang liderato ng PNP diyan po sa security detail ni BP Sara at sa kapulisan sa Davao City. Okay, so sabi nga nila matindi ang mga kalaban ng mga Duterte ng magkapatid. Si Vice Mayor di umano gusto raw sampalin itong is it the director? Kalimutan ko basta yung official doon ng PNP, general Tapos ito pang si BP Inday ang binabakbaka naman ang mismo chief PNP lang naman na si Marbil. So ayan yung mga pag-uusapan natin. At of course yung liham ulit ng ikalawang pangulo na kumbaga protektahan at huwag hayaan na may masamang mangyari sa kanyang pamilya. Okay, so kaya ang mabilisan po nating dyan, mga komento dyan. Ito pong nangyayari sa Davao City yung 3 beses na pagpapalit nga ng director dyan. At syempre parang nakakabastos nga naman yun Kung sinabi man yun ni Mayor, lang siguro yun, bugso ng damdamin niya kasi nga maayos naman po ang pamamalakad sa Davao City. Maayos yung peace and order nila. So bakit pinakikialamanan kung maayos naman, di ba? Ang alam kong inaayos yung magulo. Ang alam kong dapat pakialamanan kapag di ba? Hindi maayos yung peace and order, pero kung maayos naman, bakit nagpalit at tila nakakainsulto talaga yung sa isang araw 3 beses magpapalit, hindi po ba? Kung ikaw ang mayor ng lugar na yon, hindi po ba kayo magagalit? At hindi nyo po ba maiisip na politika yon? Pagamat iginigiit ng PNP na hindi daw yun politika. At abangan natin kung may sampalang magaganap Well, I think malabo naman yan dahil kitang-kita naman nag-iiwasan na yung dalawa Dahil dun sa send-off ceremony wala dun si Mayor at wala din dun yung general na kanyang pinagsabihan na di umano'y sasampalin So we remind him of President Duterte Ganyan mo magsalita si Pangulong Duterte. Pero para sa akin, lang yon siguro figure of speech or lang yun, nasabi lang, di ba? Abangan natin kung gagawin talaga pero sigurado yan iiwas na sila ng kanilang mga security, di ba? Dahil hindi na naman kailangan ng ganyang klase ng eksena, hindi po ba? So yan po yung mga developments dyan sa Davao City. Then of course yun, samot-sari na kasi nangyayari dun lalo na yung pinasok yung compound ng KOJC. So lahat yun nagsama-sama na namuuna. Kaya sumabog sa galit itong si Mayor. Okay, dako tayo rito kay BP Inday na din na hindi rin makatiis, talagang nag-open letter dito sa Chief PNP kasi nga daw nagsisinungaling kasi nga binawasan na nga yung security niya, kung ano-ano pa sinasabi sa media So sabi nga ni BP, nagsisinungaling. Kaya kasi nga ang lumalabas sa mga report kahapon, binilag po natin yung inisa-isa niya hindi na nga natameme na nga si Marbil doon, hindi na nagsalita. Dinetalye kasi ng BP. So ang tanong natin kay Chief PNP, ba't kailangan pa kasing magsinungaling kung talagang nagsinungaling ka, ba't hindi mo panindigan yung desisyon or siguro hindi mo talaga desisyon yan, siguro may nagsabi lang we don't know yun lang yung mga naiisip natin. So tatanungin natin ba
Ano bang rason at bakit tinanggal? Kung allocated naman na yung mga pulis dyan, ba't kailangan pakialaman? Hindi po ba? So sasabihin hindi political. Tapos na-interview pa itong si Pari Rodriguez, no, na bakit daw issue yung security. Well, pagkukumparahin mo ang Duterte at si Leni, si Vice President, alam nyo naman na talagang ano yan, harapan niya talagang binabanatan yung komunista, di po ba? So yung threat is high kaysa kay BP Leni. So hindi dapat pinagkukumpara yun. Tsaka yun na nga, naitatag na yung security group So dapat hayaan lang yun, no, na i-implement. So tinatag pa, tapos yan babawasan din pala. Tapos mga matatagal na pala security detail yung Vice President yun na ngayon she felt threatened kasi nga yan yung nagkalat na photos na kanyang pag-alis, no. Wala namang umaako na. So yan ang hirap sa administrasyon ito, no? Walang accountability. Wala talaga tayong pag-amin na it's either isisisi sa bagyo, isisisi kung saan-saan, no, magtuturo. So walang accountability. So yan ang mahirap sa ngayon, Tapos yung supposedly na taga-protekta, no, ng mga tao, ng PNP, ayan pa yung ginagawa. Tapos itatanggi nila na hindi daw yan political. So timing naman kung kailan umalis sa administrasyon si BP, tsaka babawasan ng security, no. Pero sabi nga ni BP, sige, kung yan makakatulong sa inyo, no, sa pagsupil, no, sa kriminalidad sa bansa natin, sa droga, gawin nyo. So abangan natin, no, kung kamusta dyan sa inyo sa Pilipinas, kung ang kriminalidad nga natutugunan ng gusto ng PNP dahil yan po yung mandato nila Di po ba? Yan po ang responsibilidad nila sa tao Di po ba? So, di rin natin sila masisi kung nautusan lang sila, no? Yan po talaga di ba? Kaya nga po nabanggit ni Senator Ronald na galing taas yan, hindi lang sa kanya yan. Alam niya kasi nga dati siyang PNP chief, no? So, yun. Si Banat Bay naman may dinedirekta, may tinuturo talaga siya, no? So, yun po, no, yung ilan sa mga detalye dyan. At dahil nga po threatened ang BP, gusto na lang niya sana na maprotektahan, no, ang kanyang pamilya, no? Ayan. Lalo na yung kanyang asawa, mga anak, no? Kasi nga, she feel threatened dahil nakukunan siya ng picture, di ba? Tapos, nabawasan yung kanyang seguridad, no? So, abangan po natin ang mga developments nito, no? At of course, yung mga magbo-volunteer, no, dahil nanawagan si Senator Bato at si Senator Robin, no, na yung magbo-volunteer na mga retired, no, mga pulis or sundalo, parang ganon, makipag-ugnayan sa kanila. So antayin po natin ang mga developments dyan. At yun lamang po nung ating napag-usapan sa ngayon sa mga developments ng political dyan sa ating bansa. So yun lamang. At muli, maraming salamat po sa inyong pagtutok. At tayo po magkikitang muli dito lamang sa DNRica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.